Sa isla ng Sabaya, kalat na kalat ang balita tungkol sa aswang na gumagala sa dalampasigan. Sa bangka pa lang na sinakyan ni Jessica patungong isla ay narinig na niya ang bulong-bulungan ng mga pasahero tungkol doon. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya, kung matatawa ba siya o maiinis na hanggang sa panahon na to ay may naniniwala pa rin pala sa mga aswang. Napapailing na lang siya sa dalawang babaeng kasakay niya na nagkukwentuhan tungkol doon. Parang takot na takot pa sila. Sumingit siya sa usapan. Anya sa mga babae, kung natatakot sila sa aswang sa islang pupuntahan nila, di wag na silang tumuloy, tumalon sila sa bangka at lumangoy pabalik sa bayan. Nagtawanan ng ibang pasahero, pero ang dalawang babae na pinatungkulan niya ay hindi natawa. Anang isa, sana raw ay magawa pa nilang makatawa kapag sila na ang naging biktima ng aswang doon. Natahimik ang lahat. Napahugot naman ng malalim na paghinga ang isang alis sa likuran. Nanatili siyang tahimik sa kabila ng mga naririnig. Nagulat si Lola Pasing nang makita ang apo. Agad niyakap si Jessica na matagal na niyang hindi nakikita. Kaagad din namang tinanggal ni Jessica ang kamay ng lola niya at tinanong kung hindi pa rin ba uso sa isla ang maliko. Tila napapahiya na muna paatras ang matandang babae. Sabay tawa ni Jessica ng malakas at sabi ay biro lang daw. Naamoy na naman daw kasi niya ang nganga ng lola niya. Pagkasabi nun ay sa kanya niyakap ng buong higpit ang matanda at binuhat pa. Gumaan na ang loob ng matanda. Tinanong ang apo kung bakit biglaan ang uwi nito. Napabuntong hininga ang dalaga. Broken hearted daw siya, kaya nagpatangin na lang siya sa hangin pabalik sa isla. Gusto raw niya makahinga muna sandali. Baka sakaling sa lugar na kinalakihan niya ay makalimutan niya ang kabikuan sa pag-ibig. Biro naman ang lola niya, sabihin lang daw ng apo at handa siyang buksan ang baol niya para pagbayarin sa pamamagitan ng kulam ang binatang nanakit sa puso ng nag-iisa niyang apo. Natatawa namang binara ni Jessica ang lola niya at ipinaalalang wala itong baul. Malapit nang lumubog ang araw nang maisipan ni Jessica na maglakad-lakad sa dalampasigan kahit pinigilan siya ng lola Pasing niya. Anang matanda, may napapabalita raw na aswang na gumagala doon, baka matsyempohan siya. Katwiran naman ni Jessica, hindi siya magpapagabi. Habang binabaybay ang malawak na baybayin ng dagat ay nililingan ng dalaga ang mga mata sa paligid. Marami nang nagbago sa buhay niya pero ang lugar na yon, ganun-ganun pa rin mula nang iwan niya. Naupo siya sa buhanginan, ipinako ang mga mata sa dagat habang sinasariwa ang matatamis na alaalang pinagsamahan nila ng nobyong nang iwan sa kanya. Hindi niya namalaya na pumapatak na pala ang mga luha niya at hindi rin niya napansin na lumubog na ang araw. Tumayo siya dahil kumakalat na ang dilim. Nang magsisimula na sana siyang humakbang paalis doon, ay nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro ng buhangin. Patakbo-takbo rin doon. Nilapitan niya at sinita kung bakit gabi na ay naglalaro pa at hindi pa umuwi ng bahay. Tumingin sa mga mata niya ang bata na nasa 7 taong gulang lang. Naalala ni Jessica ang tungkol sa aswang. Pagamat hindi siya naniniwala ron, ay naisipan niyang takutin ang bata. Alam mo ba na may gumagalang aswang dito? Hindi sumagot ang bata na natiling nakatingin sa kanya. Kapag nakita kanya, matatakam siya at siguradong kakainin kanya. Hindi pa rin sumagot ang bata. Nainis na si Jessica na parang hindi siya effective manakot kasi hindi natakot ang bata sa mga sinabi niya. Kaya naman ang ginawa niya ay umakting siya na siya mismo ang aswang. Hindi mo pa alam na ako ang aswang dito? Sabay ungol ng nakakatakot. Nang umakto siyang kakagatin ang bata sa leeg para mapatakbo na niya pauwi sa bahay, ay biglang nabaliktad ang sitwasyon. Siya ang natakot at napaurong nang unti-unting magbago ang anyo ng bata sa harapan niya. Naging mabangis, mabagsik at puno ng pagnanasa na mabiktima siya dahil ang batang lalaki ay siya pala mismong aswang na kinatatakutan sa dalampasigan. Hindi agad makasigaw si Jessica.
Parang nalunok niya ang sariling boses sa sobrang takot. Nang aatakihin na siya ng batang aswang ay doon na siya napatakbo ng mabilis. Lumabas na rin ang boses niya kaya nakasigaw na siya. Hinabol siya ng bata. Nadaanan niya ang isang bangka. Kinuha niya ang sagwan at kinawang panghataw sa bata nang maabutan siya. Bumagsak ang aswang kaya't nagkaroon ulit siya ng pagkakataon na makatakbo. Pitpit pa rin ang pangsagwa na kahoy. Nadapa siya. Inabutan siya ng bata. Ginamit niya ang sagwan para iharang sa naglalaway na bibig nito na nagtatangkang sakmalin siya. Nang isang malakas na boses ng babae ang nagpatigil sa batang aswang, ang kanyang ina na si Aling Auring. Agad siyang nilapitan at inilayo kay Jessica. Naalala rin ni Jessica ang ali. Siya yung tahimik na ali na kasakay niya sa bangka kanina lang. Humingi ito ng pasensya sa kanya. Nawala raw ang anak niya at may nakapagsabi na doon nga napatpat sa islang yun. Aalis na raw sila. Iuwi na niya ang anak sa lugar na hindi estranghero ang manggaya nilang aswang sa sarili nilang pugad. Nanatili namang nakatulala at nanlalaki ang mga mata ni Jessica sa mga nangyari. Namalayan na lang niya na palayo na ang bangka na sinasakyan ng mag-ina. Hindi niya alam kung sino ang nagsasagwan para sa kanila dahil madilim na. Ngayon, naniniwala na siya. Totoo nga ang mga aswang. Samantala, sa bangka, tinanong ng batang aswang kung bakit siya pinigilan ng ina pwede naman daw nilang biktimahin ang babae. Ani Aling Auring, nakilala niya ang dalaga. Nakasakay niya kanina sa bangka at malinaw na malinaw sa kanya ang larawang ipinadala noon ng anak na si Wancho na nasa Maynila. Iyon din ang babaeng nasa larawan, ang nobya ng kanyang anak. Tanong muli ng bata, di ba raw wala ng nobya ang kuya niya? Malungkot na sinagot iyon ni Aling Auring na kaya iniwan ni Wancho ang dalaga ay dahil hindi pinapayagan sa kanilang lahi ang mag-asawa ng hindi nila katulad. Nang malaman ng pinuno nila na may nobya si Wancho na normal, nagbanta ito na papatayin ang nobya niya. Kaya masakit man daw para sa anak ay mas pinili na lang nitong iwan ang babae kaysa mamatay ito ng dahil sa pag-ibig niya. Makakatagpo pa raw si Jessica ng tamang tao at pag-ibig para sa kanya. Nagbuntong hininga ang bata sabay sabi ng sayang. Mula sa bangka ay tinanong na lang nito si Jessica na naroon pa rin sa isla at paliit na ng paliit sa kanyang paningin habang papalayo ang bangka nila.